balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga So mga par, matapos nga po gumawa ng history ang two-time Olympic gold medalist at two-division undisputed champion na ngayon na si Alexander Usyk, matapos nito talunin ang kinikilala na best heavyweight fighter since kay Muhammad Ali ni si Tyson Fury. Kung saan mga idol na rebel po ng Team Usyk, kung saan bahango ang suot nito na costume sa ring entrance nito sa laban niya kay Fury, kung saan mga idol, ginaya pala ni Usyk ang kasuotan dati ng isang mabagsik na mandirigma sa kanyang bansa sa Ukraine noong 17th century pa. Nagpapahiwatig lang talaga ito mga idol na hindi pumunta si Usyk sa laban nito kay Tyson Fury na isang boxer, kundi isang tunay talaga na mandirigma sa bakbakan, yung tipong kamatayan lamang ang magpapasuko sa kanya sa laban. At tila gusto talaga mga idol gampanan ni Usyk ang ganitong role dahil natanong po sila mga idol about sa rematch kay Tyson Fury, kung may chance ba na bigyan nila ito ng rematch. Aniya mga idol, wala naman daw sila papel na pinirmahan sa kanilang rematch, pero dahil nagkamay daw si Fury at Alexander Usyk at nagkasundo sila verbally na bigyan ang matatalo sa laban ng rematch, talagang i-honor daw ng kampo ni Usyk ang rematch mga idol na pinagkasunduan nito kay Tyson Fury. Hindi daw sila isang balimbing ng mga tao, mga mandirigma daw sila galing sa bansang Ukraine. Kung ano daw binatawan nila na salita, gagawin talaga nila mga idol. Kaya wala daw ikababahala ang kampo ni Tyson Fury, lalo na ang kanyang mga boxing fans sa UK na hindi matuloy ang rematch dahil mangyayari talaga ang pangalawang laban ng dalawang heavyweight superstar. Wala nga pinagkaiba mga idol si Alexander Usyk sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao, lalo na yung oras na pangatlong laban ni Pacman kay Juan Manuel Marquez, kung saan mga idol nakuha din ni Pacman ang panalo sa isang close decision kontra sa Meksikano kagaya ni Usyk na supposed to be mga idol. Wala na dapat obligasyon si Pacman na labanan si Marquez sa pang-apat na pagkakataon, pero dahil nga close fight ang laban at personal mismo nang hingi si Marquez ng isang laban pa kay Boss Manny, kung saan dahil tunay na warrior itong si Pacquiao, hindi ito nagdalawang isip mga idol na bigyan ng rematch si Marquez, kung saan dito nakuha ng Meksikano ang panalo kay Pacman via brutal knockout. Pero nang si Pacman na ang nanghingi ng rematch kay Marquez, wala na. Hindi na nagpakita ang pusong mandirigma ni Marquez at nilunok lahat ng batiko sa kanya. Hindi lamang mabigyan ng rematch si Manny Pacquiao sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po pumutok ang balita na ikakasa daw ni Turki Al-Sheikh ang bakbakan ni Tank Davis at Naoya Inoue sa Dubai, matunog naman po mga idol na rumor na pagkatapos daw manalo ni Bam Rodriguez sa laban nito kay Galo Estrada at makuha nito ang WBC Junior Bantamweight title, gusto daw ng kampo ni Bam Rodriguez mga idol na mapalawin kay Naoya Inoue sa 2025 dahil sa lower weight class daw mga idol, tila si Bam Rodriguez lang daw ang merong skills para makatalo kay Inoue. Well, para sa atin mga idol, sinabi natin nung nakaraan lamang, sakaling kumasa si Inoue kay Tank Davis sa lightweight, magpapatiwaka lang dito si Inoue dahil wala talaga itong tsansa na manalo kay Davis Boy. Pero sa matchup naman ni Naoya Inoue kalaban si Bam Rodriguez, talagang si Bam Rodriguez po magpapatiwakal kay Inoue. Magaling sa magaling si Rodriguez, pero pang bantamweight lamang ang laki at lakas nito. Si Inoue pang featherweight na ang bagsik sa bakbakan at isa lang talaga nakikita natin sa laban na to mga idol, easy knockout win pabor kay Inoue.